Okay, maintenance muna tayo mga ka-riders. Hindi pwedeng gamit lang ng gamit. Kailangan naalagaan din natin syempre sa change oil. At isa pa sa CVT cleaning, kasi nung huli tayo nagpa-CVT ay 5,000 daw dapat, di ba? Unang CVT niya. So ngayon po ay nasa 10K na siya. Kaya yun ho raw ang kasunod na CVT niya. Ayan, 10K na yung ating Odo. So malalaman natin yung itsura niya sa loob. Pero ito naman tingin ko malinis pa kasi hindi naman tayo masyado sabak sa ulan at puro tag-init nga po ang nararanasan nating weather ngayon. Pero sigurado ngayong May, madalas na ang ating CVT cleaning kapag ulan na ng ulan. Okay, nag-iintay lang tayong tapusin yung ano ba yung ginagawa. Ayun, yung kanilang Yamaha Pasio 125. Okay, shoutout Sir Ivan. Okay, yun pa rin po ang ating langya syempre. Itong Blue Core engine oil na. Ayan. 1 liter. Pero ilan nga ba sir ang ano yan? 900 ml. So may sobra pang konti rito. Okay mga ka-riders, all stock pa rin tayo ha. Hindi natin pinapalitan yung kanyang CVT oil na upgrade. Although meron pa rin po siyang dragging. Yun naman po ay natural na issue ng Aerox. Kapag aarangkada tayo medyo madragging siya. Pero kinatsagaan na natin. Ayaw na natin galawin yung kanyang CVT. All stock is good pa rin syempre. Okay, dahil isa lang talaga nagbubukas sa ating CVT. Wala tayong problema sa mga tornilyo, kompleto, hindi nawawala. At syempre, may higpit siya, hindi maluwag. Ayan, hindi maluwag ang tornilyo. Kaya tiwala tayo na kapag isa lang ang ating mekaniko, no problem yan. Sir Ivan, mas mataas ang chance na maging madumi siya kapag tag-ulan, ano? Oo. Di ba? So ngayon, ito ho siya. Ayan. Wala na masyadong ulan. Siguro, malinis pa naman siya. Maganda yung unang linis ni Sir Ivan eh. Nung 5,000 kilometers, una siyang nilinis. Malinis pa rin, no? Pero hindi, ayun, may mga ano na siya, no? Carbon, no? Mga asbestos dust. Okay. Galing yung sa clutch lining. Sir Ivan, anong ideal na Odo kada CVT cleaning? Every 5,000 sir, para mas mapanatili mo malinis sa kama, check mo lagi yung pesa. Pagka yung papa-maintenance na, wala magiging problema, walang masyadong gastos. Kasi pagka hindi mo alaga sa CVT yung paggilid mo, tendency talagang malaki gastos sir. Mas malaki gastos talaga. Tapos yung nga sabi ko nga sir, dun sa shopping niya, sa crankshaft, meron niyang spacer, kung tawagin yung bushing. Pag nag-stock up yun, talagang malaking problema sir. Kaya iniiwasan nating mag-stock up yun para hindi sumat siyempre yung bulsa nung may-ari. Sa clutch lining, ano sa tingin mo? Makapal na makapal pa sir. Sa pad, dito sa pad, ano? Sa belt mo, okay pa sir. Sa bagay, 10 months pa lang naman eh. Pero kadalasan sir, sa pan belt, ilang taon na tinatagal yung regular na gamit? Basta mo ang maximum niyan, 24,000 sir, palit ka talaga. Pero depende sir eh. Isa pagka na-stock kayo, talagang napapakaga yung palit. 24K Odo. 24K Odo. Okay, sige. At nakaka 10K pa lang tayo. Haba-haba pa. Nasa service manual yan ni Yamaha. Saka ni Honda. So pinaka-the best, sundin natin yung service manual, ano? Talaga. Okay, sa flyball sir, anong problema? After 10 Odo, 10K Odo. Good na good pa rin sir. Okay pa rin, okay. Good na good pa rin, walang tama. Walang tama sir. Talagang, meron isa kaprot lang naman. Yung rider ang may tama, ano? Ayan.
Anong ano sir, ilang grams ang stock na flyball? Ang alam ko sir to 14. 14 sa Aerox ano. Tapos ito yung kanyang bushing. Ito yung bushing na sinasabi Okay, ko. so wala pa namang problema. Walang problema sir. Okay, Palibasa ka tayo, nagagrasahan natin. Okay. Hindi Yun. siya stock. Malaking bagay talaga grasa ano. Malaki sir. Yan yung akala nila na porkit sasuggest yung mechanic. Ay sa slide piece niya sir. Sige, Yan. okay pa. Okay pa to sir. Wala pa. Hindi naman lumuluwag dito sa drive piece. Sakto lang yung luwag niya. Sakto lang naman. Sakto lang. Okay. Then sir, sa center spring, ilan nga ang size niyan? Tanda mo ba? Mga nasa 800 yun. 800 RPM. RPM. Kasi yung iba naman, kaya nagpapataas ng RPM para lumakas yung arangkada. Kasi pagka maganit yung spring, hindi mo agad mapepress to. Okay. Hindi mo siya mapepress. Ayun, para kang naka-primera doon eh. Pagka nandito yung belt, nasa taas, siyempre maganda yung spring. Bago siya umangat, itong ano, matagal. Kaya, makakapansin mo sa mga stock, yung power niya, ramdam mo, napalo agad dito eh, dulo. Nadulo agad siya dito. Hindi kagaya ng mga aftermarket, iba, nagdadagdag ng 1, 2 RPM, 1,000 RPM. Pero hindi ka dapat magpapalit lang noon kung hindi ka magpapalit ng bola. So talagang mahirap pag mahirap. isa lang ang paltan, ano, hahanapan mo ng kamatch niya. Ano yun sir, masalimut talaga ang CVT. Masalimut. So all stock is good pa rin talaga, ano? The best. The best pa rin ang stock. Merong mga ibang basher na sinasabi, wala daw pang bili yung hindi ka to eh. Gusto lang talaga nila na stock para hindi sakit sa ulo. Kasi ako sa totoo lang, 10 months na paggamit, wala akong sakit ng ulo eh. All stock. Ano yung kulay red na yun, sir? Markings yan sir. Pintura. Pintura ng center spring. Hindi yung kalawang sir. Okay. So ito, kinakalas pa rin ni Sir Ivan yung kanyang clutch spring. Hindi katulad sa iba, 10 lang to nililinis. Pero siya, kinatsaga niya po tanggalin yung 3 clutch spring para yun kasi ma-check proper yung loob. Okay. Yun po kasi proper sir. Kailangan kalas talaga yan. Hindi po pwedeng hindi. Yun na talaga maglalaan po tayo ng budget para sa ating maintenance. Kasi pag hindi natin paglalaanan yan, lalaki lalo gastos natin pag nagkaroon ng problema ang isang pyesa. Okay, sariwang-sariwa pa ano? Oo, malinis. Walang kalawang, walang libag. Malinis. Maganda yung unang linis talaga ni Sir. Saka yung panahon natin, puro init eh. Kaya hindi masyado marumi. And then ang panghuhugas lang ni Sir eh, sabon ano? Tubig at sabon. Tubig at sabon lang. Katipid pa rin tayo kasi yung mga liquid na panlinis medyo may kamahalan din eh no? Ayun. Hindi siya maganda sa... Ano nga tawag dun Sir sa panlinis? CVT cleaning na pang spray na. Spray. Ayan, medyo may buha-buhang siya, libag-libag ng konti pero hindi naman ganun karumi. Dito nang gagaling yan sir. Isa rin cause ng dragging ano Sir? Masyadong madumi. Oo sir, ito yun. Yan na yun, nakikita nyo yun sa kanyang crankcase ayun, may libag din. Mamaya naman pasisirita natin yan eh. Okay, medyo marumi talaga yung ating ano no? Bell. Yan. Nakita eh. Usually naman dyan talaga naiipon ng dumi, di ba? Wala ng clutch lining. Para wala pinagkaiba kasi ito sir sa preno. Okay. Yung Brake niya. pad ano? Brake pads. Sa brake pads lang, bukas talaga. Ito na eh. Ayan o. Natin kung matatanggal pa. Ano ba yan? Ito sa
palabas lang naman yan. Yung mga umido po sa alloy. Normal naman yan. Magkaka-umido talaga. Ang mahalaga yung malinis yung loob. Dito naman sir, dito lagi binubuksan. Kasi ito, meron ng sariling grasa sa loob. Yun siya. Siguro magbubukas ako nito mga 24 KO. Susunod na ano. Sa kala ko lang pinapalitan ko ng grasa. Kasi silyado naman ito sir. So may grasa pa rin talaga siya. Silyado naman yung sa loob. Ginanon ko. Matanggal na ito. Oo, nakapagbukas na tayo yun. Sir, matignan nga yung bundle ng Aerox. Ano ba yung stock? Anong yung tatak? Alam mo po ito Power link ba? Parang? Hindi. Anong wala nakalagay? Wala nakalagay sir eh. Okay, dito sa stock na bundle ng Aerox. Ito lang po nakalagay yung kanyang model name. Ayan, pero Yamaha talaga siya. Yung bando sir, okay lang din. Bando, okay. Yung gamit na Bosca. Okay. Sa Suzuki naman ay Mitsubishi. 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 Pagpag ng bed. Sumasayad yung bed na pag nakakada na. Normal naman yan. Tanggal yung mark ng bundle. Yun yung nararamdaman kung medyo kumakalampag sa umpisa ng natin. Normal naman talaga. Normal talaga yun. Okay, medyo madumi na yung foam. Saan foam ba yan, sir? Dito yan sir. Ito kasi trabaho nito. Kaya yun yung may cooling pins. Pampalamig naman na CVT. Pampalamig siya na CVT. Pwede rin namang pang-exhaust to para sa alikabok. Ayan, makikita mo siya. Dumi siya. Pwede kaya natin i-check kung ano natin. Pero itong loob, i-check natin na para mabugahan na rin ng hangin yung kanyang foam. At sir, hindi siya talaga binubukan. Okay. Check na lang natin. Papagpag na lang. Parang gano'n. Malaking tulong po mga riders yung CVT cover niya kasi bukod dun sa plastic meron siya parang doble yung protection niya kaya hindi siya masyado madumi. Kasi yung una ko pong Maxxis coat rekta na agad sa ano walang cover, ang bilis niya dumumi, napun ako. Nga pala Sir Ivan, yung sa ating throttle body, kailan ang proper na timing na paglinis na? 24,000. So sabay uli siya ng susunod nating pag pagpa CVT uli. So nga pala, isa pa sir, yung bang FI cleaning, marirecommend mo ba yun? Para sa akin sir, hindi po. Kasi bakit ka mag-FI cleaning kung may fuel filter siya? Kung lagi mo naman siya napapalitan din. Saka ang FI cleaning sir, pag lagi namitan mo siya, at pagka nilinis mo siya, lumalaki yung butas niya, lumalaki siya sa gas. Okay. Pagka yung lagi mo siyang pinalilinis. So ang pinapalitan sir, yung parang filter. Yun lang, yun ang dapat linisin, paltan. Okay. Pero yung mismong FI na mismong injector niya, hindi dapat ginagalaw. Hindi. Okay.
Ayan yung binabanggit ni Sir Ivan kanina na sa bushing yung lalagyan natin ng grasa para hindi siya... Ito yung crankshaft niya. Crankshaft ang lalagyan. Para pag salpak natin ng bushing, hindi siya kakapit Hindi siya mag-stack up. Hindi mag-stack up. Okay Sir Ivan, napansin ko, ano ba to? Dapat ba talaga tumutulo to? Hindi po sir, kasi ganito lang po yung habot ng mismong drive base pulley niya. Kumbaga mas malaki kayo yung sukat nito kaysa dun sa drive base pulley. Mas malaki po yun. Ay, mas malaki po ito. Wala. Kaya yung distansya, ganun lang, ganyan lang talaga. Kaya mapapansin nyo sir. Yan, sagad yung isa. Oo, sagad yan. Okay. Kaya yun, malaki lang talaga. Mga ka-riders, malaki po ang role ng CVT cover na to. Ito po yung nagpo-protect para sa masyadong madumi, masyadong duming pumapasok. So hindi katulad ng iba pong mga scooter, ano lang siya, CVT or crankcase cover lang, rekta na, wala nang another na cover, kaya mabilis dumumi ang ating CVT kapag wala ko tayong ganitong cover. Ilan ang tornilyo niya yan sa crankcase? Crankcase, parang 10. Okay. Okay, pare, dito pala sa ano lang, CVT cover ang 10 tornilyo. Bukod pa yung sa crankcase talaga niya na tornilyo ito sa plastic. Sa plastic po ay 6 naman dito sa plastic na crankcase cover niya. dalawang tornilyo sa air cleaner. Nga pala mga ka-riders, huli tayong nakapagpa-change oil ay 7,233 ang kanyang odo. So ngayon nasa 10k na, so nakaligta tayo ng Kaya mamaya malalaman natin sa change oil kung ano itsura na yung kanyang langis, kung sobrang itim ba. Kasi ito halos 3,000 kilometers yung odo na ating nakalig na gamit. Kasi 10k na nga po ngayon So kailan pa yun huli? February 22 tayo huli nagpa-change oil. Okay, pero sa performance naman niya, wala akong nagiging problema sa takbo. Kahit nga medyo 3,000 kilometers na bago na yung nakapagpa-change oil. Ayun mga riders, tapos na tayo sa CVT cleaning. Okay, paalala ko lang ang unang throttle body cleaning ng ating Aerox ay sa 24k pa. So meron pa tayong mga 14k na kilometers na odo para bago tayo magpa throttle body cleaning. So ngayon isusunod natin na tayo, change oil naman. At yun nga, kagaya ng nasabi ko kanina, 3,000 odo na
bago tayo nakapagpa-change oil ulit. So dapat po mga 1.5 eh. So nakalaktaw tayo ng another 1.5 kilometers. Pero mukhang okay lang din yan. Malaman natin sa kanyang langis. Yun na. Ano sa tingin mo? Itim na. Itim na talaga. Pero mukhang okay sir yung ano, blue core na engine oil. Basta Bob Remains, DJ Boss Mike. Kaya yun mga riders, wag mo nating pabayaan sa change oil kasi ito nakalimot lang tayo eh. Hindi natin napansin 3K auto na pala yung nagagamit natin bago tayo nag-change oil ulit. Pero yung sa gear oil natin, hindi muna tayo nagpapalit at mukhang okay naman siya. Okay mga ka-riders, pagkatapos namin mag-change oil, check namin itong aming air filter na after 10K auto na paggamit. Malaman natin kung ano ba, kumarmi na ba o malinis ba yung ating air filter. Sir Ivan, matanong lang kasi may mga nakikita ako nagtatanggal ng air filter. Okay lang ba yon? Hindi po sir, hindi okay yun. Hindi okay. Kasi sir, tutumi agad yung ano mo no, yung throttle body. Pagkain ay tinanggal mo. So parang ito yung sumasalo ng dumi, ano sir? Ito sir. Kaya nga po naka-design yun dito eh, para masala niya yung dumi na papasok sa throttle body. So dito pa lang malalaman natin kung malinis talaga yung ating throttle body kapag naandito yung dumi ano. Okay mga ka-riders, first time na bubuksan itong ating air filter after 10K odo. So Sir Ivan, ano bang proper na paglilinis ng kanyang filter? Hindi po siya nililinis. Hindi ba nililinis? Pinapalitan. Pinapalitan lang, okay. So hindi pala advisable yung pinapahanginan no sir? Hindi na Sir, ang pagpapalit, kagaya ng sabi nyo kanina, 24K din. Although, palit na kagad, ano? Ayun, marami tayong tatandaan. Kailangan natin bumili ng air filter. At marami naman nabibili nito kahit sa aftermarket, ano? Basta pag-abot ng 24K, ayan, unang-una yung throttle body cleaning and then palit na ng ating air filter. At nga pala, yung ating fan belt, ganun din siya, 24K din, palit na ng fan belt. Okay, ito. Malinis pa ano. Yan, sir. Okay pa naman. Goods pa siya, ayan. So, pag lang ba ito? Sir, ano, Ivan? Pag lang yan. Okay, hindi pwedeng pasiritan, ano? Opo. Ito sir, normal yan. Yung lumalabas ng mga langis. Lalo pagka birit ka. Okay. Kasi dyan yung, dito nalabas yung excess oil niya. Sa engine so dapat talaga 900 ml lang, ano? 900 Ilalagay natin para wag masyadong langisin yung ating air filter. Ito, kung ito nga, 900 lang yung sinasali natin. May excess oil na. Paano pa kaya pagka 1 liter, no? Pinasok natin. Okay, dito tayo sa ating air filter. Ayan, kanyang itsura. Okay pa rin naman. Wala pala siyang sticker ng kagaya sa Honda. Nakalagay doon yung may X yung logo nung yung air duster. Ganito, air duster. May X. Bawal kasi kapag kaya nanginan mo kasi sisiksik lang sa loob. Oo, so pag-plan tayo. Wala namang daan dumi sir. At least nabisita natin ano para malaman natin yung status niya. So ayun, no problem po tayo sa air filter box natin. Pangilan change oil na natin, sir? Pampito na, okay. Okay, mag-change oil na po tayo. Basta wag lang natin kalilimutan ibalik yung ating drain plug dito sa ilalim. At nangyari po sa akin yan, nag-change oil ako eh.
nalimutan ko balik. Ayun, tapon din yung ating bagong oil. Naging flasher na lang. Okay, ayos na mga riders. Sariwa uli si ating Aerox. Okay, good as new. Sa tunog pa lang, hindi na bago nung kinuha natin nung last year yun, July 8 nung ating kinuha dito. So ngayon ay May ano na pa ngayon? May 17 na ang date. Kaya siguro 2 buwan pa, 1 year na sa ating Aerox. Ayan, hanggang sa muli mga ka-riders, sana nakatulong po ang video to para sa pag-maintenance ng inyong mga motorsiklo. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.